Nagsimula ang palabas sa tatlong lalaki na naghahabulan sa aso. Gusto nilang pilitin ang aso na makipaglaro sa kanila. Buti na lang may isa pang batang lalaki na pumihil sa kanila na saktan at pilitin ang aso. 20 years later may lalaking humahabol sa mga tulisan, ang pangalan niya ay Igor. Na isa sa mga pulis na kilala sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Si Igor ay hinahabol ang mga magnanakaw na kumuha ng pera sa isang bangko. Ang mga magnanakaw ay nagsuot ng mga maskara na dahilan kung bakit hindi makita ni Igor ang kanilang mga mukha ng malinaw. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng problema, ang mga magnanakaw kung saan sila ay naharangan ng bus sa isang intersection. Kaya desperado silang may bangga ang sasakyan sa bus, kaya nasira ang bus. Si Igor na nakakita sa pangyayari at inakala niyang mapapahinto niya ang sasakyan. Nakita ni Igor ang isang garbage truck sa gilid ng kalsada. Mabilis niyang pinaandar ang garbage truck. Binangga ni Igor ang sasakyan ng mga magnanakaw sa pamamagitan ng pagbangga sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad ay nasira ang preno ng mga truck at aksidenteng nasira ni Igor ang isang kalye sa lungsod. Halos mas agasaan din ni Igor ang mga taong nagtipon-tipon sa sentro ng lungsod dahil nagsasagawa ng seremonya ang alkalde sa pagbubukas ng bagong lugar. Bagamat nahuli ni Igor ang mga tulisan, inaresto pa rin siya dahil sa pagsira ng kalsada. Pagkatapos noon dinala siya sa police station kung saan siya nagtatrabaho. Pinatawag si Igor ng superior sa office niya. Ang ibang pulis na kaibigan ni Igor nakita si Igor papunta sa office ng chief at parang hindi na sila nagulat. Tapos isa-isa silang naglagay ng pera sa mesa, nagpupusta sila kung matatanggol si Igor o hindi. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinatawag si Igor, dahil si Igor ay laging nasasangkot sa gulo. Sa loob ay nakipagtalo sa kanya si Igor, dahil nahuli raw niya ang mga magnanakaw. Nakahuli din si Igor ng maraming masasamang tao at ito ay nagbigay ng magandang pangalan sa inspector. Sinabihan si Igor na magsulat ng isang liham ng pagbibitiw kung saan isinulat niya ang mga pagkakamaling nagawa niya. Pagkatapos ay umalis siya sa silid. Nang madaanan niya ang iba pang pulis ay nakita niya rin ang isang tambak na pera na pinagpustahan siya ng kanyang mga kasamahan. Kinuha ito ni Igor at ibinigay ito sa isang matanda na nagrereklamo sa pagkawala ng kanyang pitaka. Dahil dito ay hindi nakuha ng ibang pulis ang pera. Samantala may balita tungkol sa isang kaso na kinasasangkutan ng anak ng isang milyonaryo. Ang bata ay pinangalan ng Kirill na umano'y pumatay sa isang ulilang bata sa pamamagitan ng kanyang sasakyan. Si Igor ay dumalo rin sa paglilitis dahil siya ang nag-aresto kay Kirill. Nung tapos na ang paglilitis hinintay ng mga reporter si Kirill na lumabas ng court. Mukhang hindi siya nagsisi sa ginawa niya, tumawa lang siya at parang tinanggap ang parusa. Hindi gaanong nagustuhan ni Igor nang makitang mayabang ang batang lalaki. Pagkatapos ng mahabang araw ay bumalik si Igor sa kanyang tahanan. Magulo at magulo ang bahay ni Igor. Nang makaramdam siya ng gutom walang ibang laman ang kanyang ref kundi mansanas lang. Dahil dito ay umupo na lang si Igor at kumain. Sa gabi sa isang tech company daming gustong makakita ng launching ng bagong social media nila. Tapos may isang lalaking nagngangalang Sergey ang sumulpot sa harap ng audience. Kinakabahan siya dahil kailangan niyang mag-present tungkol sa feature ng kanyang social media series. Sinubukan niyang mag-relax at sinimulan ang kanyang presentasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang presentasyon ay nalaman ni Sergey na pinawalang sala si Kirill sa pagsagasa sa isang batang babae mula sa isang orphanage na ikinagalit niya. Kaya napagpasyahan niyang umalis sa presentation room, nataranta ang mga reporter at bisita sa inasal ni Sergey at sinubukan siyang interviewin. Buti na lang kinuha siya ng kanyang kaibigan na nagngangalang Oleg. Nang dumating si Sergey sa kanyang bahay, si Sergey ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya kay Oleg. Naramdaman ni Sergey na laganap na ang injustice sa kanyang bansa. Naisip din niya na ang masasamang tao na may pera at kapangyarihan ay madaling makalaya. Sa kabila ng kayamanan at posisyon ni Sergey, si Sergey ay lubos na hindi sumang-ayon sa injustice na ito. Si Oleg na nakarinig ng mga alalahanin ni Sergey, ay nagbigay ng tugon na medyo nakapagpaginhawa kay Sergey. Sinabi niyang tutulungan niya si Sergey na alisin ang kawalang katarungan. Sa gabing iyon sa mansion ay may nagtangkang umatake kay Kirill. Ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong kaso ang taong umatake kay Kirill ay isang lalaking nakasuot ng costume at mask. Ang misteryosong tao ay nagsuot ng costume na ginamit ng medics para maalis ang Spanish virus noong 1900s. Ang costume ay kilala bilang salot na costume ng doktor. Pagkatapos ay sinubukan ni Kirill na tumakas mula sa pagtugis ng misteryosong tao. Saka siya pumunta sa kanyang sasakyan. Nang tatakas na sana siya sa misteryosong tao saka pinasabog ang sasakyan ni Kirill, kaya namatay agad si Kirill kasama ang kanyang mamahaling sasakyan. Habang si Igor ay dumating sa bahay ni Kirill, nakita ni Igor ang lahat ng nangyari sa bahay ni Kirill, kasama na nung sinunog ng misteryosong tao ang kotse ni Kirill. Nabunyag na pumunta si Igor sa bahay ni Kirill para solusyonan ang kaso ng banggaan na ikinamatay ng isang batang babae.
Si Igor na nakasaksi sa pangyayari saka nag-isip kung paano mahuhuli ang misteryosong lalaki. Tahimik na lumapit si Igor sa misteryosong lalaki. Habang nag-iisip ng diskarte para pigilan ang lalaki, si Igor sa kabinato ng bato ang lalaki sa ulo ngunit nakuha ng misteryosong lalaki ang bato mula kay Igor. Sa wakas ay napagtanto niya na nandoon si Igor saka siya tumakas sa isang apoy. Si Igor na nakakita nito na sinusubukang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan sa istasyon ng pulisya ang mga pulis sa loob ay nasa sabik na malaman ang pag-atake sa bahay ni Kirill. Tiningnan nilang mabuti ang sketch ng nakamask, saka sa wakas ay tinawagan ng pulis si Igor para imbestigahan ang kaso. Mabilis na hinanap ni Igor ang anumang bagay na may kinalaman sa nakakostume na lalaki sa social media. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa rin nag-iimbestiga si Igor. Sa gabi ay uuwi na sana si Igor nang makita niya ang isang babae sa lagusan na hinaharas ng mga mandarambong. Nakita ni Igor ang babae at mabilis na binugbog ni Igor ang mga magnanakaw, saka iniligtas ang babae at dinala sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bahay ay agad niya itong ginamot ang sugat sa binti ng babae. Nang maglaon habang wala si Igor, lihim na binuksan ng babae ang libro ni Igor. Kinunan niya ng larawan ang lahat ng impormasyon at larawan tungkol sa investigasyon ni Igor sa misteryosong lalaki. Mabilis niyang binaliktad ang pahina ng libro ni Igor. Ang babae ay tila binalak ang buong bagay na inupahan niya ng mga magnanakaw para guluhin siya para iligtas siya ni Igor. Pagkatapos magsugawa ng kanyang aksyon sa bahay ni Igor at umalis. Habang sa bahay si Sergey ay nagpatuloy siya sa panonood ng mga balita sa social media tungkol sa play doctor na nag-iikot. Maya-maya ay nagulat si Sergey nang biglang nakita niya ang misteryosong tao na nakamask. Ang lalaki tapos dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara. Ang misteryosong lalaki pala ay si Oleg na kaibigan ni Sergey. Sinabi ni Oleg na mula sa araw na ito ay tatapusin na niya ang kawalang hustisya na umiral sa kanyang bansa. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon si Sergey sa mga aksyon ni Oleg. Hindi nagustuhan ni Sergey na makitang gumanti ng masama si Oleg sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Nilapitan ni Oleg si Sergey at sinabing ginawa lang niya ang ginawa ng masasamang tao. Sinabi rin ni Oleg na ang mga taong may maraming pera at kapangyarihan ay tiyak na hindi uusigin ng estado. Si Oleg ay napaka-ambisyoso at nagbanta kay Sergey na huwag humadlang. Pagkatapos si Sergey nag-iniisip tungkol sa estado ng kanyang bansa. Sa pamamagitan ng social media na binuo ni Sergey, sinabi niya doon na ayaw niya ng hindi patas na batas. Si Oleg pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang doktor ng salot. Naayos sa walang makatarungan na batas sa kanilang bansa. Ang kanyang mga saloobin ay sumang-ayon ang mga tao sa ginagawa ni Oleg. Pagkatapos ay ang doktor ng salot ay bumalik sa aksyon. Dumating siya sa isang bangko at hinawakan ang may-ari sa kanya itinali ang may-ari ng bangko sa isang poste at naglagay ng bomba. Pinasabog niya ang babae na naging sanhi ng pagsabog ng gusali ng bangko. Kinabukasan ay dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Kanilang iniimbestigahan at pumunta sa sulok ng sulok para kumuha ng ebidensya. Ngunit sa simula ay kumbinsido sila na ang pangyayaring ito ay malamang na ito ay gawa ng doktor ng salot. Si Igor ay naruroon din sa pinangyarihan na nakasalubong niya ang hepe ng pulisya na nagsabi kay Igor na hanapin ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Si Igor ay may kasamang isang trainee na pulis na umalis, si Igor na nakakaramdam ng sama ng loob na naramdaman niya na siya ay naatasang protektahan ang lungsod. Ngunit ngayon ay mayroon siyang problema sa pakikitungo sa isang taong gustong magpatupad ng hustisya sa maling paraan. Lumakad siya upang makakuha ng ebidensya tungkol sa doktor ng salot. Kasabay nito ay nagbigay ng interesanteng ideya ang lalaking nag-intern sa pulis. Sinabi niya na para makakuha ng impormasyon tungkol sa doktor ng salot ay kailangan nilang maghanap ng taong may kaugnayan sa mga gamit o armas na ginamit ng doktor ng salot. Si Igor, pagkatapos ay nakilala ang isang impormante na isa ring drug addict. Nakipagkasundo si Igor kung ang lalaki ay makakahanap ng mga taong konektado sa doktor ng salot ay hindi siya huhulihin ni Igor. Si Igor pagkatapos ay nakipagkita sa lahat na pinaghihinalaang konektado sa doktor ng salot. Gayunpaman si Igor ay walang nakitang ebidensya at wala sa kanila ang talagang konektado sa doktor ng salot. Kinaumagahan ay nagpasya si Igor na makipagkita kay Sergey. Si Igor naisip niya na kilala ni Sergey ang doktor ng salot. Dahil gumagamit siya ng social media na nilikha ni Sergey. Nang dumating si Igor ay mukhang medyo nataranta ang usapan nila. Ang misteryosong lalaki na si Igor ay humingi ng tulong kay Sergey para masubaybayan ang doktor ng salot. Ngunit sinagot ni Sergey na hindi niya masusubaybayan ang isang user account. Gusto ni Sergey na panatilihin lihim ang pagkakakilanlan ni Oleg. Nang mapagtantong na ang kanyang pakikipagkita kay Sergey ay hindi nakakakuha ng pinakamahusay na ebidensya. Nagpasya si Igor na bumalik sa punong tanggapan ng pulisya. Nang dumating si Igor sa punong tanggapan ng pulisya, sinabihan siya na ang isang babaeng nagngangalang Yulia ay nagpost ng balita tungkol sa doktor ng salot.
Si Yulia ay isang babae na nagpanggap na binubuli ng mga magnanakaw at nagnakaw ng data mula sa bahay ni Igor. Nang makita ito, nalaman agad ni Igor ang kinaroroonan ni Yulia. Sa kabutihang palad ay madaling nakakuha ng impormasyon si Igor sa kinaroroonan ni Yulia. Makalipas ang ilang araw ay aaksyonan na sana ng doktor ng salot ang isa pang pagkakataon. Subalit papatayin niya ang isang pamilya sa tambakan ng basura. Sa pagkakataong ito ay may pabrika pala ang pamilya ng basura na maaaring magdulot ng panganib sa lokal na komunidad. Kahit na ang pabrika ay gumawa ng isang napakadelikadong salot, kumilos ang doktor ng salot ginamit ang social media upang i-broadcast ang kanyang ginawa. Sa oras na iyon ay napakatindi ang kaganapan, ang publiko ay nahahati sa dalawa. Ang unang grupo ay mga tao na hindi sumang-ayon sa mga aksyon ng doktor ng salot. Inakala nilang ang doktor ng salot ay isang psychopath na tumatapos sa kanyang mga target. Ang pangalawang grupo ay mga taong nag-aakalang bayani ang doktor ng salot at sinang-ayunan ang kanyang mga aksyon. Kasama sa grupong ito ang mga taong nasaktan sa injustice na ginawa ng gobyerno. Ang mga taong sumuporta sa mga aksyon ng doktor ng salot ay nagsimulang magbenta ng mga katangian at accessories na isinusuot ng doktor ng salot. Ito ay malayang ibinebenta sa social media. Matapos isagawa ni Oleg ang kanyang mga aksyon, ay mahigpit na binalaan si Oleg na ihinto ang pagpatay sa mga tao ng ganoon kadali. Naisip ni Sergey na kung ano ang ginagawa ni Oleg ay isang kabalbalan. Binyantaan pa ni Sergey si Oleg sa pamamagitan ng pagsasara ng social media na kanyang nilikha upang hindi na mapangunahan ni Oleg ang opinyon ng publiko. Ngunit casual na tumugon si Oleg sa banta ni Sergey. Binyantaan din niya si Sergey pabalik dahil tinulungan din siya ni Sergey sa kanyang ginagawa. Sinabi rin ni Oleg na kung si Oleg ay maaresto ng mga pulis, si Sergey ay arestuhin din dahil siya ay tumulong din sa kanya. Nang marinig ito, sumang-ayon lang si Sergey sa mga gagawin ni Oleg. Isang araw nakakuha ng isang pagkakataon si Igor mula sa kanyang kaibigan na dumalo sa isang salo-salo para sa mga mayayamang tao sa kanyang bansa. Ito ay magiging mas madali para kay Igor na malaman ang tungkol sa doktor ng salot. Si Igor ay nakatanggap ng isang mamahaling sasakyan upang pumunta sa kaganapan. Siya ay nakasuot ng maayos at nakaayos upang magmukhang mag-ara. Nang siya ay naglalakad, si Igor ay nakita si Yulia. Gusto din malaman ni Yulia ang tungkol sa doktor ng salot. Bukod kay Igor at Yulia, nandoon din si Sergey sa event na nakausap niya ang isang businessman na may kaso ng katiwalian. Si Sergey tapos binalaan siya nito na itigil na ang corruption dahil dito nagalit siya kay Sergey. Sabay-sabay na pumasok ang isang grupo ng mga tao sa event na nakasuot sila ng costume at mask tulad sa doktor ng salot. Dahil dito nagpapanik ang inimbitahang mga bisita, tapos nagsalita ang isa sa mga lalaki tungkol sa injustice sa bansa na dulot ng mga tao na gaaman sa kapangyarihan at kayamanan. Sinubukan ni Sergey na makipag-ayos sa kanila, ngunit inatake nila siya at nahulog siya sa hagdan. Gusto ni Igor na tulungan si Sergey at nauwi sila sa pakikipaglaban. Buti na lang at maya-maya lang dumating ang mga pulis para i-secure ang nagaganap na kaguluhan. Mas lalo pang nagalit si Igor dahil ni-record siya ni Yulia gamit ang phone niya. Tinanong din ni Yulia ang nararamdaman ni Igor sa pangyayaring iyon. Tapos sinira ni Igor ang phone ni Yulia nang walang pagdadalawang isip. Na naging dahilan upang si Igor ay sinibak muli sa pagiging pulis. Naramdaman ni Igor na hindi nagtitiwala ang chief police sa kanyang performance. Sa kabila nito, si Igor ay lalong sabik na lutasan ang kasong ito. Pagkatapos ay pinili ni Igor na pumunta sa bahay ni Yulia at bigyan siya ng bagong telepono dahil nakonsensya si Igor. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap si Igor ng tawag mula sa ampunan kung saan tinutuluyan ng babaeng nakasagasa. Ang administrator ng orphanage na sinabi sa kanya na si Sergey ang nagtayo nito at nagbigay ng mga pasilidad, na tila si Sergey ay dating residente ng ampunan. Kaya si Sergey na nakaramdam ng utang na loob at nagbigay ng donasyon at nagtayo ng mga pasilidad sa ampunan. Pagkatapos ay ang administrador ng ampunan ay dinala si Igor upang mamasyal sa paligid ng ampunan. Sa kalaunan ay natuklasan ni Igor na si Sergey ay may isang kaibigan lamang na nagngangalang Oleg. Si Igor ay nakakita rin ng isang larawan na katulad sa suot ng doktor ng salot sa diary ni Sergey. Matapos makakuha ng impormasyon si Igor tungkol kay Sergey na maaaring magsilbing ebidensya para sa kanya. Nagpasya siyang makipagkita kay Sergey. Mamaya ng gabing iyon, pagdating niya sa bahay ni Sergey, nagtanong agad si Igor tungkol sa kinaroroonan ng doktor ng salot. Binigyan din siya ni Igor ng childhood diary ni Sergey. Ang tala-arawan ay naglalaman ng larawan ng doktor ng salot na iginuhit ni Sergey. Pagkatapos ay sinabi ni Igor ang katotohanan na namatay na pala si Oleg isang taon na ang nakakaraan na ikinagulat ni Sergey. Kasabay nito si Oleg na gumanap bilang doktor ng salot ay imahinasyon lamang ni Sergey. Ang tunay na doktor ng salot ay si Sergey mismo. Si Sergey ay may pangalawang personalidad at si Oleg ay imahinasyon lamang ni Sergey.
Si Sergey na natarante tapos binugbog si Igor at nawalan ng malay. Napagtanto na niya na siya ang doktor ng salot. Ang mabuting panig ni Sergey at ang masamang bahagi ni Sergey ay naging isa. Ipinasuot niya ang mga katangiang ginamit ng doktor ng salot sa katawan ni Igor. Ginawa ito upang i-frame si Igor bilang ang tunay na doktor ng salot. Si Sergey ay inihanda pa ang lahat ng ebidensya na mayroon ang doktor ng salot para kay Igor. Si Igor ay inaresto at ipinakulong dahil sa pagiging doktor ng salot. Subalit hindi nagtagal ang pagkakakulong kay Igor dahil may mga pulis na naniniwalang inosente si Igor. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Igor sa isang tao upang makatakas. Si Igor pagkatapos ay nagsuot ng damit na pulis para isagawa ang pagtakas. Sa kulungan pagkatapos iyon ay pumunta si Igor sa lugar ni Sergey para arestuhin siya. Si Sergey ay tinulungan din ni Yulia para isagawa ang planong pag-aresto kay Sergey. Ngunit sinabi ni Igor kay Yulia na tumahimik muna. Pagdating nila sa bahay ni Sergey, si Igor ay binugbog siya para maparalisa si Sergey. Sa kasamaang palad ay gumawa ng video si Sergey para ipalaganap ang kanyang saloobin sa kanyang mga followers. Niyaya niya ang kanyang mga followers na magpahayag ng galit sa gobyerno ng malupit. Hindi nagtagal ay ginawa na ng mga followers ng doktor ng salot ang sinabi ni Sergey. Nasinira pa nila ang isa sa mga gusali ng gobyerno. Agad na nagpadala ang gobyerno ng militar para pigilan ang mga followers ng doktor ng salot. Si Sergey naman ay nakipaglaban siya kay Igor, gamit ang isang aparato at nagpakawala ng apoy. Si Igor ay unang nabigla sa mga aksyon ni Sergey. Buti na lang ilang saglit ay dumating si Yulia at mga kaibigan ni Igor at dinala ang isang hose ng tubig at ini-spray ito kay Sergey. Ngunit sapat pa rin ang lakas ni Sergey, kaya kinailangan ni Igor na makawala. Sa huli ay nagawa niyang mahuli si Sergey at itali siya sa isang upuan. Dumating ang mga pulis at nakita na nahuli ni Igor si Sergey. Nang makumplito ni Igor ang kanyang mission, nag-enjoy si Igor kasama si Yulia sa rooftop habang kumakain. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.